Let's go guys, samahan nyo naman ako panoorin natin to si Bokbok, ang kapatid ni Kulot. Guys, ito daw yung kakambal ni Kulot, no? Tingnan nyo mabuti sa pagtapos ng video kung talagang magkamukha talaga sila. Pero para daw silang pinagbiyak. Natanggal niya na agad yung tampalin at hiniwa na agad yung laman at taba. Kaso may tenderloin pa kapatid. At yun, buti nakita niya yung tenderloin dyan guys. Kala ko talaga gagawa na ng porterhouse no? Biro lang Bok. Pero sa baka talaga yung porterhouse guys. Yan, natanggal niya na yung pork tenderloin. Pwede niya na yung continue yung ginagawa niya dyan. Ipapantay niya lang yan sa 2 joint para madali natin matanggal yung ham leg sa may middle part guys. Yan, hinihiwa niya pa yung mga balat tsaka yung mga laman na nakadikit at hihiwain niya yan hanggang sa likod guys para madali natin matanggal yan. Pag nahiwa niya na yung mga laman at balat sa likod dyan, babaliin niya na yan. At ito na nga, babali na ni Bok, lumalaban pa. Pangalawang attempt, yun, nabali niya na agad yan. At matatanggal niya na agad yan no, nakakonect na buto dyan guys. So tapos na tayo sa ham leg at sa middle part. Pupunta naman tayo dyan sa may 4 ribs ng shoulder at may nanonood pa sa kanya yan guys, si Sir Rex at si Sir Rap Rap na taga Pasig pa guys. At shoutout sa inyo mga kapatid at salamat sa laging panonood sa atin at sana nakakuha kayo ng technique and tip. At si Sir Rex nga pala guys, nag-dicer din pala yan sa Blue Wave Marikina no. Siyempre shoutout na rin sa mga taga Blue Wave Marikina, Robinson guys. At kay Chong Felipe, kamusta ka na Chong Felipe? Ano, si Baksha pa rin ba favorite mo sa ML? Lakas mo mag-Baksha. Nakasama ko talaga yan si Chong Felipe sa may Graceland Marikina. At sa lahat ng mga nakatrabaho ko sa Graceland Marikina, shoutout sa inyo mga kapatid. At sa lahat na nakakilala sa akin at naging katrabaho ko, shoutout na rin sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin pa guys. At balik tayo dito kay Bokbok. Tinatanggal niya na dito yung shoulder natin sa may middle part at medyo na ihirapan pa ng konti rito si Bokbok guys. At sinilip niya na dyan yung likod at nung nakapa niya na yung guhe, tiniwa niya na rin yung paangat at nakita niya na pwede nang baliin, binali niya na yan guys. Noon pagkabali ni Bokbok, hindi pa nabali dahil parang niyuyug-yug niya lang dyan dahil mabigat yung baboy natin. Pero yung quality ng baboy natin, kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda yan guys. At ay nahanap na dyan yung duktungan ni Bokbok. Ang sabi ko sa kanya dyan, hiwain niya lang, huwag niya nang baliin dahil nakita ko na yung duktungan, mapaghiwalay niya agad yung shoulder at middle part natin. At tapos na tayo dito sa primal cuts. Tabi lang natin itong middle part. Talaga napakabigat yung baboy. Ang laki kasi, hirap na hirap talaga siya dyan. No? Punta naman tayo sa deboning guys. Yan, unahin natin dito yung patahin. Panoorin natin kung paano magtanggal ng patahin to si Bokbok. Yan, pa-islant lang. Kinakapa yung joint. Iniwa ulit pa-islant. Kinakapa yung joint. Nakapa niya na yung joint dyan. Tuloy-tuloy niya na yung hiwa sa may patahin natin. At matatanggal na agad ni Bokbok yung patahin natin dyan guys. Punta naman tayo sa may pigtail. Nag-steal muna si Bokbok. Punta tayo sa pigtail guys. Ang gamit niyang knife dyan ay Victorinox na favorite na gamitin ng mga nagkakalas sa atin. At dahil ang Victorinox ay flexible knife, napakasarap gamitin guys. Tapos may mesh glove pa tayo. Kaya safety tayo kapag nagkakalas tayo. Kaya kahit baguhan kayo guys, huwag kayong matatakot magkalas. Basta sundan nyo lang yung step by step na katulad ng ginagawa ni Bokbok. Nakikita nyo naman kung paano tinatanggal ni Bokbok yung pigtail natin. At masusundan nyo rin yan kapag kayo naman yung nagkalas ng half carcass natin. Basta sundin nyo lang yung tinuturo ko sa inyo at step by step magagawa nyo rin yan ginagawa ni Bokbok. At punta naman tayo dito sa may first layer ng bias natin mga kapatid. Nag dagger grip agad dyan si Bokbok guys. Mukhang na-excite yata ang kuya mo Bokbok, pero goods pa rin yan basta matanggal mo na maayos yung mga laman na nakadikit sa bias at pasok pa rin yan sa time, okay? At kaya pwede nyo gawin yan guys kung gusto nyo. At dito hindi na inikot ni Bokbok yung meat natin at hiniwa niya na agad dire-diretso yung mga laman na nakadikit sa bias guys. Panoorin natin mabuti kung paano tanggalin ni Bokbok dito yung bias natin at tsaka niya inikot ngayon para tanggalin yung mga laman sa ilalim at natanggal niya na agad dyan. Ganun lang ka-basic kay Bokbok yan guys. At maraming salamat nga pala sa nag-sponsor sa amin ng knife at mesh glove. Yan, ingat palagi pare. At punta naman tayo dito sa may shoulder natin mga kapatid. Una nating tatanggalin dito ang pork ribs na tinatanggal ni Bokbok ngayon dahil sa layer lang yan at kabisado niya na rin yan. Madali niya lang matatanggal yung pork ribs natin mga kapatid. At ito si Bokbok guys, kahit hindi masyado nagkakalas to, talagang laging nanonood sa atin to no. Kaya pagka humawak siya ng baboy, tandaan niya na agad yung step by step natin at ayun lang yung sinusundan niya no. Kasi yung knife naman talaga natin, matalim naman talaga yan. Kaya madali naman talaga natin matatanggal yung mga joint or mga layer na kailangan natin tanggalin para mabilis natin magawa yung primal cuts and deboning natin guys no. Kung isipin mo naman kasi talaga mabuti, napakadali lang talaga guys. Lalo na kapag nanonood ka lang, napakadali lang talaga
talaga. Pero kapag ikaw na yung nasa actual guys, tapos may nanonood pa sa'yo, tapos may nagbibideo pa sa'yo, talagang yung pressure mo, tapos may bibili pa niyan that time ng liempo. Kaya sabi ko kay Bokbok, bilisan niya yung pagkakalas niya dyan. Kaya tingnan niyo yung ginagawa ni Bokbok na may pressure ng gusto, no? Pero all goods pa rin kay Bokbok yan. Inangat niya yung mga soft tissue dyan guys para madali niya matanggal yung shoulder blade na yan. Okay, panoorin natin kung paano tanggalin ni Bokbok tong shoulder blade natin. Ano, inangat niya na dyan yung mga soft tissue guys, tapos hiniwa niya na yung layer dyan. Pangat lang sa may ibabaw ng shoulder natin, ano, shoulder blade, para madali natin matanggal yung mga laman na yan guys. Nahiwa niya na ng dalawa, and then inangat niya na dyan, pinagyulay niya na agad yung laman, ano. At syempre yung tinuturo ko dito sa may litid guys, ayun, malaking tulong talaga yun sa inyo kapag nakuha niyo yung technique na yun guys. Ayan, tinutulak niya pa dyan yung mga laman kasi hindi pa kita yung dulo ng shoulder blade natin mga kapatid. At medyo nade-delay pa ng konti rito si Bokbok kasi nga may mga nakakapit pang mga litid at tinatanggal niya talaga mabuti yan para mabilis niya matanggal tong shoulder blade natin ng maayos guys. At may nakita pa siya nakadikit talaga na litid, kaya inangat niya pa ng knife yan guys. At sabi ko dyan kay Bokbok, okay na yan, matatanggal mo na ng maayos yan. At gumawa na rito ng hawakan si Bokbok guys. Ayan, panoorin niyo mabuti at sana makuha niyo rin yung tip and technique na ginagawa natin para pag napunta kayo sa may shoulder blade, makuha niyo rin yung na mabilis at maayos yung pagtatanggal ng shoulder blade at hindi nagmamadali guys, ano, yung smooth lang, yung relax lang ba. Kahit may buibili na talaga sa atin yan, sabi ko kay Bokbok, relax lang siya dahil syempre safety first palagi, mahirap yung nagmamadali. Okay? Lagi nyo tatandaan yung safety first nyo, mahirap mahiwa guys, hindi na kayo makakapasok agad yan. 1 week wala kayo sahod, masakit sa bulsa yun syempre. Sa dami ng gastusin ngayon at sa hirap ng buhay, sa mahal ng bilihin, pag nahiwa ka pa, mas lalong problema yun. Eto, panoorin natin. Hakatakin na natin ang exciting part. Pong! Kita mo naman kung paano umatak si Kuya Bokbok. Mahusay na rin talaga tong batang to mga kapatid. At dati natatandaan ko pa nung pagtatanggal ng shoulder blade nito nung nahirapan pa siya, no? Inabot siya ng 8 minutes bago matanggal yung shoulder blade. Talaga napakatagal, tapos ginamitan niya na pa ng knife. Pero dahil sa mga tinuturo natin technique at kakapanood niya sa atin, yun, nakukuha niya na ng maayos. Kahit bihira lang siya nakakahawak ng baboy, no guys. Basta marerefresh lang yung isip mo, lalo't nakahawak ka na ng baboy at alam mo na yung mga patamaan, magagawa mo na yan kapag nakahawak ka na ulit ng baboy. Oh. At punta naman tayo dito sa pagtatanggal ng pata front ni Bokbok guys. At tinanggal na nga ni Bokbok agad dyan yung mga laman na nakadikit sa may bias natin mga kapatid, hanggang sa taas yan. At nakita niya mayroon pa nakadikit sa dulo, kaya binalikan niya pa yan, hiniwa niya ulit, paangat, okay. At tanggal na ni Bokbok yung mga laman na nakadikit sa bias dyan guys, at iikot niya na yan para yung kabila naman yung tatanggalin niya, okay. After niya matanggal yan guys, papaikutan niya na ng hiwa yung dulo ng bias na yan, tapos pwede na natin matanggal yan sa ilalim ng siko, yung pata natin guys. At napakalaki na talaga ng na-improve nito ni Bokbok dito sa pagpa-primal cuts and deboning natin. At nagtatampo rin talaga to kay Meta kasi laging dinidelete yung video niya, no. Di ko rin alam talaga Bok kung bakit sa'yo natatapat yung violation tapos yung mga video mo pa yung dinidelete, no. At natanggal niya na dyan yung mga laman sa ilalim ng bias guys. Tatanggalin na natin itong pata front, papaikutan niya na lang ng hiwa yan guys, no. At matatanggal na ni Bokbok yan. At kung di pa kayo nakapollow sa akin mga kapatid, follow nyo na rin ako at sundan nyo na rin ako sa YouTube channel natin para lagi kayong updated sa mga bago natin video. Click nyo na rin yung notification bell and subscribe nyo na rin ako para na sa ganon guys, mas marami pa tayo matulungan at maturuan ng mga baguhan at nangangarap na mag-butcher, lalo na yung mga nag-a-apply abroad. Mga kailangan talaga nila to pang requirements nila mga kapatid. At tapos na nga sa primal cuts and deboning dito si Bokbok, nakakambal daw ni Kulot, and peace out.